Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Yan, napakaganda po ng araw na to. I feel blessed po dahil thank you Chinchin dun sa news mo dahil isa ako sa nakadalo dun sa ordination ni Reverend Dudley Villanueva. Yan, ni Among na pala ngayon, hindi lang Reverend, kundi Reverend Father Dudley Villanueva. Kanina po, no, sa VDLR Parish Balite. Ordination niya to the Sacred Order of Presbyters. Yan, talagang ganap na pare si Among Dudley. Congrats Among Dudley and a blessed ordination day. Parang naramdaman ko yung pagiging maggrasya ko ngayon dahil sa talagang tinapos ko yung buong ordination mo. Yan. Okay, at ang napakaganda po nung sinabi niya, no? Gusto kong sabihin sa Kapampangan kasi napakagandang pakinggan sa Kapampangan. Of course, galing ito sa John chapter 3 verse 30. Sabi niya, "Ya ing sukat mirangal at ako ing sukat mi baba." Wow. Humility, no? Mamaya may sharing ako doon sa sinabi niya, no? Napakaganda po. Thank you very much po sa Pampanga clergy. Ang dami nila kanina, no? Ang dami nilang nag-attend. Of course, punong-puno yung simbahan. At tuwan-tuwa si Among Fair. Congrats din Among Fair David for a maayos na preparation. Yan. Congratulations. Oo nga. And of course, wala po ngayon ang main anchor natin, si Father Pep. Meron po siyang special appointment. Pero hindi ako nag-iisa sa booth. Of course, kasama ko yung Friday girl, no? Today is November 20, Friday. Yan, Apong Mama Kalulu. And it is the 33rd week in Ordinary Time. Yan. At parang meron pa ring nagbe-birthday ngayon. Babatiin po natin. Among Marcelino Mandap. Yan, Among Lino Mandap, happy birthday po. Yan, okay, Sister Day, bumati ka na. Opo, naku, thank you, Tita Son. No, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kabarkada sa Himpapawid. Ang inyong kabarkadang katikista po, ang inyong abang lingkod, si Sister Daisy Enriquez. Muli ay nagagalak ako dahil Biyernes na naman. Thank God it's Friday, no? Dahil Friday girl nga daw ako, sabi ni Sister Zon. Okay, so samahan po ninyo kami hanggang mamaya sa loob ng 1 oras at marami po tayong pag-uusapan na napakaganda. At congratulations nga po kay Among Dudley sa kanyang ordination. So the best of all the graces that you would need in leading us, no? Nadagdagan po ang ating mga pare. Salamat sa Diyos. Ayan, okay. Sige, umpisa na natin yung mga text line numbers, Sister Day. Okay, ang text line numbers natin sa lahat ng mga smart subscribers ay 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa mga Globe subscribers ay 0917-363-3738, 0917-363-3738. Sa mga Sun subscribers naman ay 0923-231-4124, 0923-231-4124. Okay, sa mga katekista naman, yung Connect Katekista program, type po ninyo yung name nyo and then space and then yung school or parish or vicariate. Send po ninyo dito sa 0927-891-0966. 0927-891-0966. Kung magiging member po kayo dito, tatanggap po kayo ng araw-araw na religious messages and Bible text po. At pwede din kayong mag-request ng prayers. Yan. At yung live streaming naman po. Apo. Kung gusto po ninyo kaming makakita sa inyong mga computer units, no? You can go to www.ustream.tv. Again, www.ustream.tv.
at ilagay po ninyo doon sa box ay Bright FM 919. Bright FM 919, tuloy-tuloy po yon ang inyong pagsulat at yun po makaka-connect na po kayo sa Ustream. Okay, at kung gusto niyo naman pong mapakinggan ng mga nakaraang episodes, nasa Facebook naman po. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo, Pampanga. Then, ayan po, hanapin nyo na lang kung ano yung gospel or date na gusto ninyong mapakinggan ulit or maybe na-miss ninyo. Thank you kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts at sa tukayo ko, Sister Zon Basco, for maintaining our Connect Ka Katekista program. Yes. Ayan, among ingat lang sa, hindi ko lang kung ikaw ang nagmamaneho. Ayan. Okay, naku, napakaganda pa rin ng gospel po natin ngayon kahit maiksi, no po? Sige, babasahin po in Tagalog ni Sister Day galing sa May They Be One Bible na Tagalog. Ang mabuting balita galing sa aklat ni Lucas chapter 19 verses 45 to 49. Pumasok si Jesus sa templo at sinimulan ipagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan siyang ipapatay ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Iyan. Okay, maiksi po ang reflection ko dahil mamaya hihimayin po natin ang gospel. No po? Kahit hindi gaanong kahaba ang ebanghelyo ngayon, ang dami po nating matututunan at mahihimay po namin mamaya. So, focus na muna po ako sa short reflection ko. Yung medyo pumasok ang Panginoon sa templo at medyo parang magulo po, ang loob ng templo, no? Siguro po, yung nangyayari ngayong kasalukuyan, no? We should observe modesty in all things, lalo na sa loob ng simbahan. At lalong-lalo na when we attend liturgical celebration. No? Kasi po, pag sinasabi nating modesty in all things, of course, magbibigay ako ng mga halimbawa. Ayan, kahit na inuulit-ulit na ito sa atin, siguro maganda ring ulit-ulitin po, no? Proper attire. No po? Kasi po, magsisimba tayo no, respetuhin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng dissenting damit, no po. Di po ba kapag naalala ko ang APEC, di ba po, katatapos lang, naku, makikita mo lahat ng characters or tinagon king APEC, napaka-decente ng mga damit nila, no. And we can also do that when attending liturgical celebrations, when we visit our God in the church, no? Ayan po, modesty, proper attire. Ayan. And then, of course, isa pang halimbawa, yung using cellphones pag nasa simbahan. Kanina po sa ordination, ilang beses pong inulit ng nag-MC na ilagay po natin sa silent mode ang mga cellphones natin. Tsaka kapag kakasalukuyan na yung ordination, huwag nang maglitra-litrato kasi kung pababayaan yun, talagang mapupuno yung gitna ng mga click ng cellphones, no? Halos sumunod ang mga tao with a very few only na hindi sumunod. Pero napakaganda po kasing sundin yun, no? In all things, especially in the church, no? Modesty, proper attire, using cellphones, silent mode natin. And then, yun nga, magiging fruitful tayo to the internal and external demands ng isang modest religious observance, no po. Lalo na yung Santa Misa.
Yan. So, yun yung short reflection ko, Sister Day. Ikaw naman? Opo, thank you, Sister Zon. Sa akin naman po, ay medyo in-integrate ko po sa ibang pananaw naman po. Kung literal po yung nasabi ni Sister Zon, ako po ay medyo itinugma ko dun sa tinuturo din natin na mga katikista, no? Tungkol sa pagiging templo tayo ng Diyos, tayong templo ng Espiritu Santo. So, bilang mga templo ng Diyos, no, dapat lang na tayo ay igalang din. At bilang isang simbahan, tayo yung simbahan, tayo mga tao. So, ang hinihiling ng Panginoon ay igalang natin ang simbahan, tayo yon. So, dapat igalang natin ang isa't isa. Hindi natin dapat siraan at hindi natin dapat gamitin o ibaliwala ang bawat isa sa atin dahil tayo ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Kaya tayo naman po ay sa ating pagkatao, no? Kung minsan po ay nagkakaroon ng hadlang para mabigyan puri natin o parangal ang Diyos sa ating mga pagkatao dahil sa mga iba-ibang uring nangyayari na ngayon sa ating paligid na siyang umaagaw ng ating pagbigay-pugay o pagbibigay galang sa Diyos na nananahan sa ating pagkatao. Tulad ng kasalanan, ng tukso, mga bagay na nakikita natin na hindi maganda, yung mga bagay na naririnig natin na hindi maganda o hindi mabuti, hindi nakakatulong sa ating pagkatao at sa ating kapwa. Yan ang nakakasama. Yan ang ayaw ng Panginoon na magkaroon sa loob ng ating pagkatao dahil tayo ang templo ng Espiritu Santo. So yun, igalang natin ang nananahan sa ating mga puso dahil yan ang Diyos, no? So, huwag natin haluan ng kung anumang mga makamundong bagay na nagpapadumi o nagpapasama sa imahen ng Diyos sa ating pagkatao. Doon ko po inilagay ang aking definition o interpretation ng ating gospel for today. Okay, very good. Okay, Jesus in the temple. Sige po. Ang gospel po natin ngayon ay napakaganda kasi po makikita natin sa 4 na ebanghelyo. Synoptic, ano? Opo. Hindi lang synoptic, kung hindi pati si Pare-pareho. John. Nandun Okay. din kay John. Ayan, na synoptic po sa 3, Tatlo lang Luke, yun, Matthew, no? and Mark. Pero nandun din po sa ebanghelyo ni San Juan, no? So, 4 na ebanghelyo. Ako, pag nakikita kong ganyan, Sister Day, na 4 na ebanghelista ang nagsulat sa kwentong ito. Aba, ibig sabihin, talagang gustong iparating ng Panginoon sa atin yon, di ba? Opo. Kasi may mga gospels na isa lang ang gumawa, no? Isa lang ang nagsulat, kung minsan 2 lang, 3 lang, no? Synoptic, yun nga ang sinabi mo, no? Pero ngayon, 4. Kaya, 4. Silang 3, no? Ay, silang 4. Silang 4, yan. Pero daw, yung full impact daw makikita sa Luke, lalo na kung i-compare mo dun sa 3, no? And yung kay San Lucas po, which is our gospel for today, hindi lang yung parang ano lang siya, pinaiksi, kasi sabi ko nga kanina maiksi, no? Hindi lang yung pinaiksi siya, kundi pa radically different, no? Kaysa sa Mark's account, no? Opo. Kanina ano po ako ng konti, nagbasa yung account ni San Marcos, no? Para bang ano, it's a bankruptcy of Judaism, sabi nga, no? Kanina nung binasa mo, 'di ba, sinabi yung lungga ng magnanakaw, a den of thieves. Sa Mark daw parang symbolic action 'yon. Yun nga, no? Katulad siguro sinabi ko kanina, no, yung interpretation Kaya ko. kuhang-kuha mo yung reflection, ano? At although pwede nating pag-usapan na kung galit na galit ang Diyos at kumbaga sa ano, baka sabihin ng tao, ay, nanggulo siya sa loob ng simbahan, tinumba niya yung mga mesa, no? Dito sa Mark, parang imposible daw na mangyayari talagang ano, kaya parang symbolic lang. Kasi baka hindi, kung halimbawa, imaginean mo ikaw, tutumba mo yung mga upuan, yung mga mesa, may mga Roman guard doon. Kaya hindi nga. mo magagawa yun. Yun na nga. So, yun ang inaano ng Mark na parang symbolic lang. Kasi may mga nagbabantay sa
templo. Oo, totoo Oo. yun. Kaya napakaganda po, no? And then, yun ngang sabi na yung little story ng cursing of the fig tree dun kay Mark, no? Yung fig tree pala stands for Israel. Di ba, barren ang Israel. Oh, yun na nga. Kaya So, tinurse ng... Oo. Mhm. So, sige. So, yun munang first part ang ano ko. Ikaw Sige. naman. Alin? Anong Mhm. ano mo dito? Magbibigay ng paliwanag Oo, sa ano. yung- Iisa-isahin natin na kumbaga sa ano, hihimayin natin. Oh, Sige. tungkol dun sa mga nakita niya mga ano doon, mga tinumba niya, mga talagang Oo. physically na ginawa niya, no? Mm-mm. Kasi siguro parang na-imagine niya ang isang nilikha niya, isang minamahal niyang anak, no? Na may mga pundasyon na tayo sa ating pagkatao. Oo. May dignidad na tayo bilang anak ng Diyos. Tapos biglang-bigla, itutumba pa yan ng kasalanan ng mga kapwa natin na nagdadala sa atin sa kasalanan, no? Kaya parang nadudungisan yung tayo ang templo at nadudungisan yan dahil sa mga kasalanan Oo. na idinudulot din ng mga taong nakapaikot sa atin at tayo ay napapatangay. No? Kaya yan ang ikinalulungkot. Ikinagagalit ng Diyos yan eh. Mahal na mahal niya tayo. Pero kapag may mga nananamantala sa atin, may gumagamit na nananamantala sa pagkahina natin, lalo yung mga babae, yung, no? Yung kabaitan Yun na ng nga, isang tao, oo. no? Yung kagandahan mong kainosensyan mo. Yung gano'n, no? Yung talagang, paghangad mo ay puro tama lang. Tapos biglang-bigla dudungisan ng kapwa mo yan. Oo. Yun ang ayaw ng Panginoon, Ay, di ba? oo, Yung mga totoo bata, yun. katulad ng Oo, mga oo, bata, oo. di ba? Napaka-inosente niyan. Tapos sasamantalahin ng mga kapatid natin na, alam mo naman, no? Oo. Yung dinudungisan ng dangal ng mga bata. O kaya nakakalungkot yan. Yan ang ayaw ng ating Panginoon. Kaya yun, nagalit siya, no? Parang, ano ba yun? Physical expression. Yun. Oo. Okay. At yung threat daw ng ating Panginoong Jesus against the temple, no? Actually, these were the real reasons kung bakit yung mga leaders ng mga Hudyo noon kaya gusto siyang patayin. Oo nga eh. Oo, ito yung talagang naging reason, no? Oo, At, kasi hadlang siya sa mga vested interest nila eh. Oo. At saka nabubuko yung kanilang mga malicious intentions Oo. dahil sa kanya. Oo. Mm. Meron pa akong isang napakagandang pag-usapan Sige, dito. Sister Zon, ano yan? Kasi nagtaman-tama sa atin. Okay. Sa mga teachers, sa mga katikista. Talagang katikista Sige ang kasama ko. Kaya dito ako nag-focus na naman, no? Sige po, sister. Si Saint Luke ang evangelista natin at ang Panginoong Jesus bilang teacher. Ayan. Siguro magtataka ka kung bakit. Paano napasok ang teacher sa gospel natin ngayon? Sige, ipapaliwanag ko, no? Sige po. Si San Lucas, tinransform niya itong gospel na to, itong scene na to. Imbes na, kasi si Saint Mark, binasa ko kasi yung kay Saint Mark din eh. Si Saint Mark, may 4 na different groups of people sa temple. Ano po Oo, yun? Kay Saint Mark. Sige po. Yung unang group, yung buying and selling. Yung mga Yung magtatitinda. Ayan. Buy and sell. Oo, yung pangalawa, yung changing money. Parang Okay. nagpapalit ng dollar. Money changers, ano? Sounds familiar. Namamalit ng salapi. Oo nga. Oo. Second Okay. group, no? Sige po. Yung pangatlo, yung selling doves, yung nagbebenta ng mga kalapati. Natural, Oo, tsaka yung pang-apat, Environment. yung transporting, yung nililipat. Yan. So, Sige, kay ano po Saint yun? Mark, 4 na different groups of people ang inano niya. Pero si San Lucas, kaiba. Ano po yung sa No? kanya? Si San Lucas, para sa kanya, Jesus drives out only the selling. Yung lang, Yung lang mga nagbebenta. nagbebenta. Oo. Tapos? Oo. Kasi nga, para sa kanya, no, ang Panginoon, nagtuturo siya sa temple. Ngayon, para siguro, Araw-araw yun, para ano? pinaalis na niya yon para makapagturo na siya. Para Doon na focus ang attention ko. Oo Wow, nga, sabi ko, pangkatikista, sabi ko. Sige, sister. Okay. Kasi, kaya si Saint Luke, nag-focus lang siya sa iisang grupo, selling, yung mga nagbebenta.
Kasi nga, para kay St. Luke, sige, paalisin na ni Jesus yan. Para mapagturo na siya. Nag-focus siya sa pagtuturo, teaching. Jesus taught in the temple every day. Yan. So, kinlear out ni San Lucas yung mga sellers in order for Jesus to teach. Yes. Yan. Oo. Tatanungin kita ngayon Naku, sa ano kaya yan? pagtuturo mo. Impromptu yan. Oo nga. O, Hindi ko sige. sinabi sa kanyang tatanungin ko. Nakaka-nervous naman yan, Sister Son. Oo. Sige. Sige nga. Okay. For example, magtuturo, di po ba ang mga katekista, hindi lang sa school nagtuturo kung minsan? Opo. Kung minsan sa simbahan, Mhm. yan, nagtutok ka, di ba? Opo. Paano kung pagpasok mo sa isang simbahan ang dami mong makikitang hindi dapat? Mhm. Magtuturo ka na ba? Ay, wala akong pakialam sa inyo, basta ako magtuturo na ako. Aha. Anong sige gagawin po. mo? Ako ganito po muna pag nakita ko yung situation sa lugar kung saan ako magtuturo, ang una-unang ginagawa ko po ay ang fino-focus ko po ang sarili ko at ang isip ko sa dahilan kung bakit ako nandoon. Oo. Ang ikalawa po, fino-focus ko ang sarili ko yung mga taong pinuntahan ko doon na nangangailangan na madinig nila yung sasabihin ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ko po. At sasabihin ko sa sarili ko, walang sino man ang pwedeng humadlang sa akin para ihatid ko ang pinahahatid ng Diyos sa kanila. Yun po ang aking sinasabi. Lalo-lalo na po ako dahil lalo ngayon ang binigay pong misyon ng Panginoon sa akin ay hindi lang sa eskwela, hindi lang sa simbahan, kung hindi ang simbahan na po mismo ang hinatid ng Panginoon sa ating mga kapatid nga na nakapiit, na hindi nakakalabas. So tayo na po ang pumasok dyan. So ang dami pong mga ako po, personally speaking, ayan, nakikinig po yung mga kapatid natin sa provincial jail, no? Nakikita po nila kung gaano po namin ginagawa ni Sister Fe ang pagsusumikap na ipagpatuloy namin kung wala rin hadlang ay talagang pumupunta kami sa araw na nakatakda para magpunta doon. Lalong-lalo na po, sinuportahan na po tayo ng ating arsobispo, no? Ang butihing arsobispo at pinagbilin po na bigyan daw po namin ng formation o pag-aaral ang ating mga kapatid dyan. Pero ito pong sasabihin ko sa inyo, Sister Zon, hindi po talaga madali ang pagtuturo po dyan. Bakit kanyo? Kasi habang nagtuturo ka, hindi naman po lahat ay gustong makinig o nakikinig. Kung minsan po, nandyan ka na at may mga maingay, may mga kung ano-ano nangyayari sa loob, na kung mahina po o kung hindi ka nakafocus sa ginagawa mo, bibitiwan mo yung Biblia mo, hihinto ka at lalabas ka na lang. Sasabihin mo sa sarili mo, ano bang ginagawa ko dito? Nananayang lang ako ng panahon ko dito. Yung tipong, alam mo naman yung kalaban, pag kung ano papasok sa isip mo, no? Pero, Sister Zone, ito lang po ang aking nadarama doon. Dahil mas binibigyang halaga po ng puso ko yung mga kapatid natin na pinagbilin ng Diyos sa akin. Bakit ko po iiwan yung kakaunting ito na nakikinig sa akin? Dahil lang sa mga maraming ito na humahadlang. So, doon ko po i-focus hanggang merong isa, dalawa o tatlo sa kanila na nais makinig at gusto na nilang masundan ang tamang daan na tinuturo ng Panginoon. Bakit ko sila pababayaan? Yun po, no? Diba? Ganun po yung tinanong ni Abraham tsaka nung yung sa Sodom and Gomorrah. Kung meron pang natitirang lumiit na lumiit yung number. Yung mga numbers, lumiliit, no? Pero hindi pa rin sumuko. Hindi pa rin sumuko ang Panginoon. Yun po naging inspirasyon ko. So yun, dahil alam ko po, nadarama ko po yung kanilang, yung hunger nila para sa salita ng Diyos. Kaya yan, pinagpapatuloy po natin. Yun po, naku. Okay, naku, ang ganda ng talakayan. Ang bilis ng oras. Parang kukunti pa lang sabi natin, and yet oras na, no? Ibig sabihin, talagang napasubo tayo. Sige po, mag-break po muna tayo. Mag-text lang po kayo at mag-share kasi ang dami nating matutunan sa gospel ngayon at napakaganda. At lalo na po, sabi ko nga kanina, I am so blessed. Pakiramdam ko, I am so blessed ngayon dahil sa pagpunta ko sa ordination ni Among Dudley. Yan. Okay po. Text lang po kayo. In the meantime, makinig po muna tayo ng isang napakagandang music.
Ang sinumang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at piling ko sa iyo ay magmahalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Pinilik at hinirang upang mahalin, nang mamunga't bunga mo'y panatilihin. Umayo kang mamunga ng masagana, kagalakan walang hanggang ipamamana. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan'y mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Nagbabalik ang programang Barkadahan kay Kristo at wala po ang main host natin si Father Pep. May importanteng lakad po pero nandito po kami ni Sister Day. At salamat po sa hindi nyo pag-iwan sa amin. Yes. Kahit wala kaming kasamang pare, bear with us. Yan, nakikinig daw po yung mga Oo. suki natin, lalo na sa Oo. PPJ. Mga anak ko doon, nakikinig. Oo, may mga texters na yan. At natutuwa po kaming i-expound ang ebanghelyo ngayon na napakaganda po, no? Tungkol sa, pagpunta ni Jesus sa templo at ang dami niyang nakitang hindi maganda doon. At ipagpapatuloy po namin. Ito pong bandang huli nag-focus kami sa bakit ang Panginoong Jesus ayon kay San Lucas, pinaalis niya yung mga nagtitinda. Kasi doon siya nagtuturo. Kaya pasensya na po kayo kung kami ay dahil katekista kami, so Opo. binaling namin ang paningin namin sa mga katekista. Opo. Teaching, no? Ang ganda po ng sharing ni Sister Day na kapag nagtuturo siya, hindi lang sa school kundi sa loob ng simbahan, kung may mga parang mga obstacles doon ang ginagawa daw niya unang-una isipin niya yung purpose niya kung bakit nandun siya. Napakaganda po.
parang ano yun parang ganon din ang isang nasabi ni Stephen Covey sa alin po Business yun? World. Ano daw po? Yun nga, yung isipin mo, ano muna yung purpose mo? Begin with the end in mind. Kasi purpose Opo, begin with the end in mind. Mhm. Oo, yun. Tapos yung pangalawa, yung sinabi mo, Focus ko dun sa mga recipients kung sino yung, yun. bakit, sino yung, kanino yung mga pinapahatid batang ng yun. Diyos. Mga Yung anak ng Diyos, Opo. lalo na mga kabataan, Mhm. yan, no? Napakaganda ka pa, at may pangatlo ka pang sinabi, no? Mhm. Na pagka may mga obstacles sa pagtuturo. Basta't ang Yan. iniisip ko lang na hindi ako dapat magpadala doon Mm-mm. dahil mapapabayaan yung Oo. gustong-gusto talagang tumanggap. Kahit Oo. naiilan na lang sila, hindi ko dapat sila iwanan dahil ganun ang Diyos sa atin eh. Mhm. Okay, so basa muna tayo in the meantime ng mga text messages. Sige. Ito Sige. po, kay Sige, mauna ka na. sige po, ito po ay galing kay 5755. Sabi po niya, Maya Pabengi po, Among and Sister Zon. Sino man po bago simulan ang anumang gawain, ay nililinis at inaayos muna ang place of work. Ganito po ang naiisip ko sa ating gospel. Nilinis muna at inayos ang templo bago niya isagawa ang kanyang pagtuturo sa mga tao. Isa pa pong interesanting bahagi ng gospel ay ang all the people were hanging on to His words. Yun. Meaning, they take His words seriously and believe in Him. For this reason, His arch enemies could not even touch Him for fear of creating a mob in them. Salamat po, sabi niya. Ayan. So, yun, no? So, para, maganda yung kanyang maganda po yung kanyang ganda ng interpretation. sharing niya. Tsaka, Sharing. yun, nag-focus din siya sa pagtuturo, no? Totoo po yun, no? Kasi ang Panginoong Jesus talagang all day long daw nagtuturo siya sa templo. Kaya, syempre, nung pumasok siya sa templo, ang gulo-gulo, no? Sabi siguro, kahit naman sinong teacher ay, hindi ako makakapagturo dito. Ba't ganon? Diba? kahit yung mga public and private school teachers natin, no? Opo. Pagpasok sa classroom, ang gulo-gulo nagkalat yung mga books, yung mga crayons, no? Palagay ko, hindi lang tataas ang presyon, talagang hindi ako magtuturo. Sabi siguro, no? Meron ka ba dyan? Okay. So, meron Tito Ren, meron pa? Dami nating texters. From 6408, sabi niya, maganda at mapagpalang gabi, mga sisters. Ngayon lang ako ulit naka-text, Sister Zon, pero araw-araw po akong nakikinig sa program nyo. Sister, pakisama ninyo po sa prayer si Baby Zion Mercado. Nasa JBL po siya. Ngayon, sana po gumaling na siya at makalabas. At salamat po, si Ann po ito. Okay. Hello, Ann. Di ko pa na-meet si Ann. Oo, Pero nga. thank you sa pagkikinig mo araw-araw. Oo. So, sige, sasama namin sa prayer namin. Ano daw ang Itong pangalan, Sister Zon? Baby Zion. Baby Mercado. Zion. Nasa JBL. Sige po. Lord, hear our prayer. Thank you, no? At saka thank you kahapon na regular texter namin. Nagpakita siya. Tuwan-tuwa kami ni Among pagbaba namin sa hagdan. Nandun siya. Siya pala ang regular texter namin. Yan. Eto, meron pa Okay, dito. sige. Ito, Sister Zon. Sige. Okay. Galing po kay 5755. So, ito po, Maya Pabengi mo rin po. Maya Pabengi mo rin po. Kaya kayo, Sister Daisy, Maya Pabengi po. Your assignment at the provincial jail is a tall order. Call order. Salamat po. Salamat din po at sayang yung magandang pagtanggap sa akin dyan. Sige po, salamat. Ayan. Alam mo, Sister Day, ang daming nai-inspire sa'yo sa mission mo sa jail. Talaga Ito, po, may isa ka pang fans. Thanks be to God. Salamat po. Ang ganda daw ng mission mo, no? Kasi hindi biro po ang mag-mission sa jail, no? Kaya you're great. Sabi niya, napakaganda daw, no? Maka-inspire ka, no? Naku, salamat Brother po. Allen, no? Brother Si Allen. isa siyang execom
member ng ACBA, Archdiocesan Commission on Bible Apostolate. Salamat po. Kasama po namin sa ACBA. Yan, ang tawag namin diyan ay si Evangelist Mark. Wow. Yan, Brother Allen. Brother Allen, good evening po. To Minsan God be the glory po. Mag-guest ka Salamat. dito. Oo nga, sana nga mag-guest Oo. siya. Tamo, ang gospel namin ngayon ay Saint Luke, pero binabanggit ko ang evangelist mo si Saint Mark, no? Kinumpara ko yung Opo. gospel ni Saint Luke kay Saint Mark. Kaya, Opo, ito po yung, meron pa pong isa. Pwede pa po ba ito, Sister sige, Zon? meron pa Sabi din po dito. nito, galing kay 1806. Truly, our King is a lowly, simple, humble, just, generous, and loving King. Of the poor, no matter what is your status in life, He is never far. I hope we could show to others that our King is beside us by becoming the King who gives, shares, understands, forgives, and loves unconditionally. Totoo yun. We must give due to our loving who never abandons even a single person. Hail to our King. Larry po ng San Miguel, Betis. Magandang gabi po, Wow, Brother Larry. Betis. Salamat po. Mm-mm. Ganda ng sharing. Okay, so isa pa, sabi niya, Sister Zon, ang aming visor na si Kuya Ronald Yutuk na nagte-take po ng dialysis, pakisama din po sa prayer nyo. Sana po Brother gumaling Ronald na po Yutuk. siya. Salamat po, Sister. Yan, sige po, Sige, isasama Lord, po hear our namin prayer. mamaya, no, sa prayer namin. Opo. Okay, thank you sa mga texters. Okay, ituloy natin, Sige, Sister Zon. Day, yung may nasabi dito sa gospel. Mhm. Yung sabi niya, Jesus said to them, no, God says in the scriptures, my house shall be a house of prayer, but you have turned it into a den of robbers, no. Ito palang scripture na sinasabi galing kay Isaiah. Isaiah na, no, and that is Old Testament, no, and yet pinick up ni San Lucas, no, Evangelist Luke, itong sinabi ito ng Panginoon, no, binanggit niya, says in the scriptures, no, my house shall be a house of prayer. Sige nga, mag-devote tayo dun sa a house of prayer, kasi kanina pinag-uusapan natin na ayan, sa temple nagtuturo ang Panginoong Jesus, no, at talagang pinipilahan siya doon araw-araw ng mga tao, no, at talagang nagugustuhan niya yung mga teachings niya, no, sa temple na sabi ko nga parang bias ako sa mga katekista, ha. Pasensya na Bakit po naman? kayo. Na gusto ko ring ikumpara sa mga katekista na nagtuturo hindi lang sa school kundi sa loob ng simbahan. Opo, Pag sige po. nagtotok. Sige, lagan mo. Oh. Pag nagtotok ka. Pag nagtutok. Sige po. Pagtuturo 'yun, 'di ba? Opo, opo. Mag-sharing ka pag nagtotok ka dahil pagtuturo 'yan kagaya ng Opo, Panginoong opo. Jesus. Sa katulad po ng sinabi ko kanina, kapag ako po, bago po ako magpunta, magtungo sa isang lugar kung saan ako inimbita para magsalita o mag-talk, ay nagmumuni-muni po muna ako. Ako po ay nagdadasal, nagre-research, at hinihingi ko po sa Panginoong sa ating Panginoon at sa Espiritu Santo sa mamamagitan niya na ituro sa akin kung anong kailangan malaman ng mga taong pupuntahan ko. And then doon ko rin po itinutuon ang aking isip at ang aking puso sa mga tao ngang madadatnan ko doon. Minsan nga po, Sister Zon, ewan ko kung ikaw na nadadanasan mo po ito, Sister Zon, na pagka naghanda ka at pagdating mo doon, may mafe-feel kang kaibang pangangailangan na kailangan marinig ng mga kausap mo. Oo. Na right then there Oo. ipapasok mo yung topic or sharing. Wala sa plano mo. Wala sa plano ng Oo. module mo. Totoo 'yun. Naniniwala ako doon. Kasi nafe-feel ko po talaga na ganun kamahal ng ating
Panginoon ang ating mga kapatid, no? Lalo na po yung nangangailangan ng gabay. So, ipaiisip niya sa iyo kung ano yung gusto nilang marinig. Kaya yun ako ganun po kaya yung pong approach ko diyan nga po sa provincial jail. Kung napapansin po ng mga kapatid natin diyan, more on a personal approach more on yung pinapadama ko po sa kanila na nandito tayo, ang simbahan ay nandyan. Kumbaga sa salbabida, kumapit ka lang. Yan, no? Para wag kang lumubog, wag kang malunod. Kumapit ka lang. So ako naman, bago din po pumunta doon, kumbaga I see to it na ako'y may hangin sa loob at baka mamaya kasama nila akong lumubog. So kailangan ikaw din ay matibay na pwede kang kapitan na pare-pareho kayong makakarating sa pinatutunguhan. Yan po ang kailangan ng isang katikista. No, bagong lahat, mauuna nga, sabi nga nung nag-text sa atin, nauuna muna tayo sa paglilinis sa sarili natin, paghahanda, bago po tayo pumunta at akayin yung ating mga kapatid. Okay. Kanina nabanggit mo yung yun nga bago ka magturo or bago ka mag-talk, no? Kung minsan may nakikita kang pangangailangan and then bigla mong isisingit. Alam mo, ang nakikita ko kung doon, pinanggalingan ay yung bago ka nag-talk, nagdasal ka, no? And then usually kasi ako na-experience ko ito bago ka magto-talk, nagdasal ka, sinabi mo sa Panginoon, Lord, kung ako lang po, hindi ko makakayang mag-isa ito. Pero kung kasama kita, kaya kong mag-talk dito totoo yun. Sa grupo na to. And that is humility. Opo. No? Pag-amin na kailangan mo rin ng... yun nga, yung magdadasal ka before na mag-talk ka, nagpatulong ka sa Panginoon. Kasi kung wala kang humility, ang sasabihin mo, oy, kaya ko to. Kahit dahil nag-aral ako, kaya ko. Pero kung humingi ka ng tulong sa Panginoon before na nag-talk ka, then that is humility. Kasi kanina, nabanggit ko si Among Dudley, ang bagong pari natin na ordinahan, napakaganda nung sinabi nga niya yung kinakailangan siya ay ang Panginoon ang maging dakila at ako, sabi niya, ako namay ang maging mababa, sabi niya. May may kinuwento siya, ang dami niyang sharing sa pagsasalita niya. Sa pagsama-sama daw niya sa mga pastoral visit ni Archbishop Dong, no, kung minsan daw nidadaanan nila yung mga mabungang palay. And then napapansin niya kung alin yung mga mabungang palay na to, lalo silang yumuyuko. Sabi niya, ang ganda ng mga sharings niya. Totoo yun. Na siya na bilang bagong pare, yun ang tuntunin niya. No? Napakaganda. Humility talaga, pagpapakumbaba. Totoo po yun. At saka, yun nga, yung pag-amin na, ako din, madalas ko pong sinasabi sa ating mga kapatid, no, na pag nagtutok po ako, sabi ko, ako po, hindi naman malinis. Kamukha din po ninyo ako, na marami akong dapat linisin din sa aking pagkatao. So, balit tayo po niyan ay magtutulungan para akayin natin ang isa't isa. Akayin natin ang isa't isa. Kung meron tayong nakikitang nanghihina, akayin natin, wag natin siyang ikubli. Kung hindi, tulungan natin tumayo. Yung kung sino ba naman ang hindi nadadapa habang buhay ang tao, may mga pagkakataon na nadadapa tayo, di ba, Sister Zon? Ang importante, you struggle to na bumangon. Hindi ba, yun ang sa mga boss ko niyan, yan, nakikinig si Tay-Tay, no? Lagi namin pinag-usapan yan, I struggle, I win. Yun palagi, yung run, jump, and be merry but don't sin. Yun ang palaging sinasabi ni St. John Bosco. Yun. Tsaka ang napaka-importante ding isa yung hindi lang na nag-struggle ka to change, no, kahit hirap ka. Ang importante, inaamin mo. Yun. Inaamin, Lord, nagkamali po ako and I want to change pero hirap na hirap po ako. And yet kahit hirap na hirap ka, you struggle, you try your very best. Kung minsan
parang testing pa sa iyo Kaya nga no? Hindi ka pa nagbabago, talagang Nakikita mo andun yung ka pa rin. weakness mo. And yet ang importante nasa isip mo pa yung hindi po Babawi hindi ka. po ako susuko. Yun, Kahit na hanggang ngayon di pa ako nagbabago, pero ang importante hindi po ako susuko. Magta-try pa rin ako kahit na I am really struggling to change. Yun ang importante. Opo. Yung isa nga po sa mga anak-anakan ko dyan sa provincial jail, si Willie, no? Minsan nga po, hindi na kaila sa kanila yan na Bartolina siya. So, ang nangyari, yun sa pagka-Bartolina po niya, lalong niyang naturo sa sarili niya. Sabi nga niya, nag-schooling ako Kasi parang doon, kinorner daw siya ng Panginoon at lalo siyang lumapit sa Panginoon, nakita niya yung kahinaan niya at paglabas naman niya, yung, alam po ninyo sabi sa akin, kung yung dati ko lang pong ugali sa aking paglabas, sabi ko, ay naku, mas grabe pong mangyayari sa akin. Pero dahil kilala ko na po ngayon ang sarili ko at ang Diyos, sabi niya. So ako rin po, nagtataka ako at nakayanan ko pong tumayo at nagsisimulang muli ngayon, sabi niya. So yun, dun po importante talaga madadaman ng mga kapatid natin na hindi sila nag-iisa. Na may naniniwala sa kanila na sila ay makakaahon muli. They struggle, they win. Ayun po. Yan. Okay, nako. Napakaganda ng sharings ng kasama ko. Yan, tama-tama. At hindi kayo lumipat kahit wala po ang main host. Pero po, next week, of course, babalik na siya. At nagpapasalamat po kami sa inyo. And of course, may bago tayo mag-closing prayer, baka may mga announcements ka sa catechesis or bali po ayon sa catechesis, wala naman po as usual po talagang ongoing po yung mga updating natin. Sa 28 po ay diyan po tayo sa Vicaria ng Holy Family. Gagawin po sa St. Augustine College diyan po sa Florida Blanca. No? And then, as usual po, pagpatuloy po natin ang ating 9 o'clock habit. Prayer habit po natin, prayer warrior, na 9 o'clock, kaya pong mamakalulu. And sa sa mga po mangungumpisa na nagpalista po ng mga mangungumpisa sa ating Pampanga Provincial Jail, ay nakausap po na po si Father Eugene at ibibigay daw po niya kung kailan sila pupunta dyan. Magsasama po siya ng mga pare na kasama niya na magpapakumpisal din. Dahil marami po sila, mga 145 po yung nabilang ko, yung mga nagpalista. Sa Sunday po, ang magmimisa po sa atin dyan ay si Archbishop, si Archbishop Dong Lavarias. 6 o'clock po ng umaga ang ating misa. Kaya maswerte po tayo, no? Tama-tama, siya po ang magmimisa. So sama-sama tayong magsimba muli, mga kapatid. Okay. So yun lang po. Thank you. Ay, may humabol pang texter from 6408. Mga sister, ang ganda po ng mga sharing nyo. Napapaiyak po ako. Sobrang blessed ko po dahil natagpuan ko ang program nyo. Salamat po ng marami. Si Ann po ito. Ay, Ann. Okay, naku. thank you, Kami rin Ann. nabiyayaan sa inyong pakikinig. Okay. Sige, closing prayer. Napakaganda pong prayer ito. Ano po? Sige. Babasahin ni Sister Day. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within your wounds, shelter me. Permit me not to be separated from you. From the evil one, protect me. At the hour of my death, call me and bid me come to you, that I may praise you with all your saints forever and ever. Amen. Amen. Okay. Ako may mga announcements po. Yun pong ordination kanina, mapapakinggan po ninyo dito sa 10 o'clock. Hindi muna. Okay, naayos pa po, no? Pero po, mapapakinggan nyo dito sa stasyon na to, yung ordination kanina, i-announce pa po. Naayos pa po sa technical, no? Yung, kasi po 2 hours yun kanina sa Baliti. Ang bagong ordained na
parish po, ay priest po ng Archdiocese. So kahit hindi nakapunta, Dante. maririnig nila, Sister Oo, Zon. maririnig Wow, po ang ninyo swerte sa naman namin. 91.9. Ayan. And then, of course po, ang isa pang importanteng announcement, bukas po, celebration of Christ the King. Usually po, Sunday ang Christ the King, pero ngayon po, isa-celebrate natin ng Saturday. No po, for a change, siguro may dahilan para madami ang makakapunta. Usually kasi pag Sunday, talagang busy ang mga paris sa mga parishes nila. Kaya bukas po Saturday, 7:30 ang registration. Hanggang ano lang po yon, hanggang 11, half day lang po. Dito po sa Brenzigiao Convention Center, City of San Fernando. Half day lang, 7:30 or 8, punta na po kayo doon. Baka mapupuno po ang convention center. Celebration of Solemnity of the Celebration of Christ the King. Kristong Hari. Oo. At ito po ang end ng liturgical calendar nating mga Catholic. Yan. So siya pa rin ang naghahari ng buhay natin, siya ang Opo. panalo. So after declaring Jesus as our King, susunod na po niyan ang first week of Advent, na ayan po ang umpisa ng calendar natin. Yan. At available po sa mga religious stores yung mga Bible diaries, 366 Days with the Lord for 2016. Bili na po kayo, napakagandang pangregalo. Ayan. Ito po, Sister Zon Kayanan. Nagpaalam ka na? Di pa? Hindi pa. Sige, paalam mo muna. Baka akalimutan ko. Okay. Sige. Sige po, okay lang yun, Sister Zon. Mga kapatid, ito po si Sister Daisy, muli nagpapaalam at nawa magkaroon kayo ng happy weekend at na manatili po tayong nakatuon sa ating Diyos. Tandaan po natin, tayo po ang simbahan, tayo po ang templo ng Panginoon. So, magmahalan tayo. Lala. Okay. Sana po may natutunan tayo sa gospel ngayon kahit po hindi masyadong mahaba, no po? Yung ang pagkagalit ng Panginoon sa templo na dinatnan niyang magulo, na meron pala siyang mabigat na dahilan, ano po? Yung kailangan niyang magturo doon at alisin muna yung mga sagabal, no po? At may karapatan siyang magalit dahil nga sa dinatnan niyang mga parang puro mga merchants ang dinatnan niya doon. Sana po matutunan natin na kailangang ilagay natin ang lahat sa tama. Ano po? Yun po ang dapat nating matutunan. Ito po, Sister Zon Kayana, nagpapalam na sa programang Barkadahan kay Kristo. Thank you very much po. Good night and God bless. Ingat po kayo palagi.